Mga mahal na kapatid, ang pag-aaralan natin sa pagkakataong ito ay karugtong ng kasaysayan ni Apostol Pablo sa kanyang ginawang paglalakbay misyonero. Diyan tayo sa paksa ng ating leksyon. Ang ikatlong paglalakbay misyonero ni Apostol Pablo. Makalipas ang halos isang taong pamamalagi niya sa Antioquia, pagkatapos ng kanyang ikalawang paglalakbay misyonero, naghanda si Apostol Pablo sa kanyang ikatlong paglalakbay misyonero. Ang una niyang pinuntahan ay ang mga lupain ng Galacia at Phrygia. Yan tayo sa unang bilang. Anong ginawa ni Apostol Pablo sa mga lupain ng Galacia at Phrygia? Ito sagot, basahin natin. Ninalaw niya at pinatatag ang pananampalataya ng mga alagad doon habang tinatahak nila ang iba't ibang dako sa lalawigan ng Asya hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Ang tunay na ministro, tulad ni Apostol Pablo, ay nag-uukol ng panahon upang dalawin at patatagin sa pananampalataya ang naging bunga ng kanilang pangangaral. Yun ang ginawa ni Apostol Pablo at ng mga kasama niya pagdating sa Galacia at Phrygia. Samantalang siya ay naglalakbay patungong Efeso. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Apostol Pablo nang makarating siya sa Efeso? Ito sagot. Nangaral siya tungkol sa bautismo. Dahil batid niyang hindi pa tinatanggap ng mga nagsisisampalataya roon ang Espiritu Santo. Nang marinig yun ng mga mananampalataya, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Sa bautismo, tinatanggap ng mga mananampalataya ang Espiritu Santo. Kaya yun ang tiniyak ni Apostol Pablo na matanggap ng mga kapatid sa Efeso. Mahalaga ba na tanggapin ng mga lingkod ng Diyos ang Espiritu Santo? Mahalaga. Sapagkat yung Espiritu Santo, yun ang tatak ng pagkahirang. At gaya ng napag-aralan natin sa EGM, ito ang nagtuturo at nagpapaalala ng mga aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano pa ang ginawa ni Apostol Pablo sa Efeso? Ito ang sagot. Ayon sa kanyang nakaugalian, sa loob ng 3 buwan, pumasok siya sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at hinihikayat sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmatigas at ayaw sumampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan tungo sa kaligtasan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya. Sa loob ng 3 buwan, matiyagang nagtuturo ng buong tapang si Apostol Pablo sa mga sinagoga para hikayatin ang mga tao roon, lalo ng mga Hudyo, na sumampalataya tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit, merong hindi tumanggap sa kanya. Kaya, iniwan niya ang mga sinagoga kasama ang mga mananampalataya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Tumigil na ba si Apostol Pablo ng pangangaral pagkatapos na may ilang ayaw sumampalataya? Sa halip ay nagsalita pa ng masama laban sa daan ng kaligtasan? Ito sagot, hindi. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang pangangaral araw-araw sa bulwagan ni Tirano. Tumagal siya roon ang 2 taon.
Kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo kaya lalong natanyag ang kanyang pangalan sa buong lupain? Ito sagot. Gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Bukod sa nangaral ng katotohanan at marami ang sumampalataya, ang Diyos ay gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Apostol Pablo. Anong himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga kamay ni Apostol Pablo? Pag binasa natin yung nasa Gawa 19:12, ang mga panyo o mga tapi o apron na mapadaiti o mapadikit sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nangagsisilabas ang masasamang espiritu. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano nangyari pagkatapos ng 3 taong pamamalagi ni Apostol Pablo sa Efeso? Ito sagot. Isang panday pilak na nagngangalang Demetrio ay lumikha ng kaguluhan sa Efeso dahil nanganib ang kanilang hanapbuhay sa paggawa ng mga ribulto ng kanilang diyosang si Artemis o si Diana. Dahil sa mga aral Kristiyana na ipinalaganap ni Apostol Pablo. Sa makatwid, merong lumikha ng kaguluhan sa Efeso. Sino? Yung isang panday pilak na gumagawa ng mga ribulto ni Artemis o Diana. Si Demetrio. Dahil naapektuhan ng ginawang pangangaral ni Apostol Pablo yung kanyang hanap buhay o yung kanyang pinagkakakitaan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ni Demetrio sa mga kapwa niya panday pilak na naging dahilan ng kaguluhan sa lungsod? Ito ang sagot. Nakikita niyo at naririnig kung ano ginagawa ng Pablong yan. Sinasabi niyang ang mga Diyos na ginawa ng mga kamay ng tao ay hindi raw Diyos. At marami siyang napapaniwala. Hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Hindi lang yun. Nanganganib din na ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis o Diana ay mawala ng kabuluhan at ang dakilang Diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay hindi na igagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan, dakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Napuno ng kaguluhan ng bayan at pinagkaisahan nilang lusubin ang dulaan kung saan balak ni Apostol Pablo na magsalita sa mga tao. Subalit hindi siya pinahintulutan ng mga alagad. Sa wakas, ang mga tao'y napatahimik ng isang opisyal ng lungsod. Pagkatapos pinauwi na niya ang mga tao. Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Apostol Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Apostol Pablo pagdating sa Macedonia? Ito sagot, dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Sa isang panahon, ang pagtahak niya sa lupain ng Macedonia ay isinulat niya ang kanyang ikalawang sulat sa mga kapatid sa Korinto. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang sa dumating siya sa Korinto. Sa makatwid, nung pumunta siya sa Macedonia, ano rin ang kanyang ginawa? Dinalaw ang mga kapatid sa mga bayan-bayan. At doon ay pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Ganong katyaga ang tunay na ministro
katulad ni Apostol Pablo para matiyak niya matitibay sa pananampalataya ang mga alagad. Doon din sa pagpunta niya sa Macedonia, isang panahon isinulat niya yung ikalawang sulat niya sa mga kapatid sa Korinto. Kaya merong ikalawang aklat na sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang sa nakarating siya sa Korinto. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Apostol Pablo nang dumating siya sa Korinto? Ito sagot, nanatili siya roon sa loob ng 3 buwan. Doon naman niya isinulat ang kanyang bantog na sulat sa mga kapatid na taga-Roma. Kaya may aklat ng mga taga-Roma. Doon isinulat yan ni Apostol Pablo sa Korinto. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Dahil may panganib kung magpapatuloy siya sa Korinto, kaya nagpasya siya na umalis doon, pero doon siya dumaan sa Macedonia sa kanyang pagbabalik. Yan tayo sa kasunod na bilang. Saan nakarating si Apostol Pablo at ang mga kasama niya sa paglalakbay nila patungong Macedonia? Ito sagot, si Pablo at ang mga kasama niya ay nakarating sa Filipos. Yung Filipos ay nasa Macedonia. Marami sa mga kasamahan niya ay nauna ng maglakbay patungo sa Troas. At pagkaraan ng pista ng tinapay na walang lebadura, si Pablo ay naglayag patungong Troas. Ano pa mapapansin ninyo na ang mga tunay na ministro gaya ni Apostol Pablo na isa sa mga isinugo sa panahon ng unang iglesia ay mapagmalasakit. Hindi pagkatapos na makapangaral, makapagpabautismo, makapagtatag ng lokal, pababayaan na. Hindi. Balikan niya yun. Para tiyakin ang kanilang kalagayan, patibayin sila sa pananampalataya. Ganyan ang tunay na ministro. At ganyan ang sugo at ang naunang pamamahala sa iglesia. Kaya matatag, matibay ang iglesia. Pag kami bumabangong suliranin, naaagapan, nalulunasan. Kaya payapa ang iglesia, nag-iibigan, nagmamalasakitan ang mga magkakapatid. Tunay kasing ministro si Apostol Pablo. Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa ikatlong paglalakbay misyonero ni Apostol Pablo sa susunod nating pagtitipon. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang ikatlong paglalakbay misyonero ni Apostol Pablo. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa tuwing kami nagkakatipon. Pinupuno mo ang aming puso at isipan ng mga aral mo na lalong magpapatatag ng aming pananampalataya. Nagbigay ka sa amin ng mga halimbawa ng mga tapat na lingkod mo nung una na nagpakita ng pagmamahal at magmamalasakit sa iglesia. Panginoon, yon ang itinaguyod ng sugo at ng naunang namahala at ng mga tapat na mga ministro at mga manggagawa. Yan po ang pinagsisikapan naming magawa ngayon sa ganitong kaparaanan. Hindi man namin mapuntahan, madalaw ang mga kapatid, sapagkat malalayo ang dakong kinaroroonan nila. Subalit sa ganitong mga pagsamba, na patuloy kaming
nangangaral ng mga aral mong tinanggap namin sa iyong sugo, napatitibay namin ang pananampalataya ng mga kapatid, napupuno ang kanilang puso ng pag-asa. Bahala ka na po sa lahat ng mga lingkod mong dumadalo sa ganitong mga pagtitipon. Huwag mo silang pababayaan, huwag mo silang iiwan kahit saglit. Pagpalain mo po ang kanilang buhay kasama ng kanilang mga anak. Panginoong Hesukristo, sumasampalataya kami. Pangungunahan mo kami sa nalalabing panahon ng buhay namin sa ginagawa naming paglilingkod para ang magawa lang namin ay ayon sa kalooban ng Ama. Tumitiwala kami, O Diyos, dininig mo po kami, pinagpala mo kaming lahat sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.